kamusta yung mga aganapan? Ano na ho yan ang monitor ninyo? May mga pinsala na ba? May mga dapat bang kaalarma naman sa mga epekto dito sa El Nino sa egg industry natin? At kamusta ang mga paghanda? Ang El Nino sa atin, Sir Hero, for the last 3 to 4 years, lagi namang parang regular na ang El Nino sa atin taon-taon. Um, Pero itong taon na ito, ah, matatapos na yung summer, yung May, no? Pero diretso pa rin yung sobrang init, no? Siyempre, sinasabi natin, sobrang init, ang epekto sa ating mga manok ay humihina kumain, no? At ang resulta po nito ay nagkakaroon tayo ng mga mortalities, tsaka nagkakaroon ng imbalance sa mga nakukuha nating egg sizes. Dumadami yung mga mas maliliit na sizes kumpara sa mas malalaki dahil nga sa paghina nila kumain. So ang resulta po nito ay hinahatak pababa yung presyo ng ng itlog, ano. Pero ang ating mga ginagawang hakbang o preparasyon sa mas matindi pang init pag sumabay itong El Nino, no. Una yung sa housing system natin, no. Meron tayong dalawang housing, ito yung conventional at ito yung closed na yung tunnel vent. Yung tunnel vent, ito yung mga controlled environment na. Ito yung sarado at may kapasidad tayong palamigin yung loob ng mga kulungan ng mga manok. Doon naman sa mga open-sided, conventional, nagdadagdag tayo ng mga malalaking fans. Itong mga alaga kasi nating mga manok na to, mga genetically improved na po ito. Kumpara sa broiler, ito ay mga payat, ito ay mas lean. So mas magaang ang pakiramdam ng mga manok na ito. So matibay sila sa mainit, no? Matibay sila. Pero ang importante is yung air movement o yung air circulation. Ang problema natin hindi hindi yung init. Ang problema natin is humidity. So yung humidity, yun yung ating sinusolusyonan doon sa air movement tsaka air exchange. Sir Francis, alam natin lumiliit at dahil nga sa flooded ngayon sa market, yung mga maliliit na itlog nagpapababa ng farm gate. Pero pag-uusapan ay yung kalidad ho ng itlog, yung nutrition ng itlog. Naapektuhan ba ng El Nino yan? Yung nutrition mismo per se ng itlog ay hindi ho Naman nagbabago yan. At wala tayong test, no? Wala tayong test na nagsasabi na bumababa ang kalidad, yung quality, no? Ang epekto is yung egg mass. Egg mass. So lumiliit yung itlog. Also, dahil mainit, no? Sobrang init, yung storage natin, yung storage po noong ating mga retailers o yung mga biyahero o yung mga traders natin, pag sobrang init tapos walang air circulation, mas mabilis masira. Pero paano yan? Siyempre yung mga poultry farmers natin para protektahin yung mga manok nila sa heat stroke, gumagamit sila ng mga cooling facilities. Pwedeng ventilador, pwedeng mist blowers sa loob mismo ng kulungan. Posibleng yung bubong, palitan din nila ng mga materials na hindi mabilis uminit. Tataas yung cost nila, pero paano yun? Pagdating ba sa itlog, isinacharge yun? Tama po kayo, meron tayong mga long-term investment, yung kulungan, yung bubong, no, marami na, maganda na technology natin ngayon. Pero tama po kayo, lahat ng ginagawa natin ay karagdagang investment. Well, ang treatment natin dito is amortization. So syempre, kung kaming mga investors, no, mga negosyante, hindi natin ito kino-compute na 1 taon lang. So ito ay kino-compute natin, ini-spread out natin to, maybe dapat to 7, 8 to 10 years, no, kung ito ay conventional, para hindi po tayo mahirapan. Ito po yung ina-amortize natin to ng karagdagang mga taon. Pero tama po kayo, karagdagan po ito sa investment, karagdagan po ito sa
sa nagpapahirap sa ating mga negosyante. Kasi expected naman talaga, Sir Francis, na talagang yung operational cost ng mga farm tuwing may El Nino talagang mataas, ano? At lalo pa nga kung talagang bibigyan, i-improve mo yan, kagaya na binabanggit ninyo, mas maganda na ngayon. Pero paano naman naapektuhan ng El Nino yung supply ng itlog natin pagdating ng holiday season o yung Pasko? Kasi yung iba, pagka tag-init, nagbabawas sila ng alaga kasi namamatay. Kaya pagdating naman ng anihan dapat ng mga itlog, pagdating ng Pasko, medyo kinakapos. At tama po kayo. Yung mga nakaraang taon, no, ang tuwing Pasko, no, hindi lang El Nino, no, marami pang Bagyo. mga ibang dahilanan, ano. Pero based sa ating history, mas naghahanda ang ating mga farm producers tuwing nalalapit ang Kapaskuhan. Ibig sabihin, kung meron mga challenges, nako-compensate naman ito o pinipilit natin itong i-compensate sa pagdagdag ng mga alagang manok. No, so kung tumaas ang mortality o kaya naman ay hindi naging pabor ang ating klima, nagtataas ng dami o population yung ating mga kasamahan para ma-offset o ma-compensate yung expected na karagdagan na demand during the holiday season. Pero tama ba, Sir Francis, na talagang sa inyong pagtaya, talaga bang bumababa ang demand ng itlog tuwing peak ng tag-init? Kasi sinasabi nga, wala namang malaking okasyon, hindi regular yung pasok o suspensyon ng klase sa mga paaralan dahil sa matinding init. Kaya nababawasan yung mga kumakain at gumagamit ng itlog sa komunidad. Tag-init ba talaga, medyo bawas ang demand? Tama po yan, ano, yan po ay taon-taon ay nangyayari. Malaki po, significant po kasi yung spike ng pagbaba ng demand tuwing itong April, May, ano, nagsisimula po yan ng March. Malaki yung nawawalang demand. Also, yung sinasabi nating distribution ng sizes. So yung malalaking sizes kasi ng itlog, merong ibang target market yan. Ngayon, yung maliliit na sizes ay may sarili ding target market. Ang nangyayari lang ay sumusobra yung supply natin ng mas maliliit. So yung sobrang supply, yun yung tinatawag nating surplus, yun yung mga naiiwan sa mga farms. Pagka yun ay tumagal, yun ay ibinababa ang presyo, yun ang nagiging dahilan kung bakit nahahatak pababa yung presyo ng itlog. Dahil doon sa mga off sizes na hindi nabebenta o naiiwan, kesa malugi o kesa itapon, yun ay ibinababa natin ang presyo. Kumusta naman yung isa pang banta, maliban sa El Nino, yung bird flu, yung avian influenza? Matagal na proseso din pag-approval sa mga bakuna eh. Kamusta yan? Meron ba tayong mga kaso ngayon yan? Malaki na po ang ating in-improve sa problema natin ng bird flu. Last year po, early last year, mid last o third quarter last year, dalawang vaccine na po ang ating naaprubahan ng ating gobyerno at ngayon po ay nagagamit na po natin sila, no. Since last year po nakapagbakuna na po tayo ng legal na bakuna. Continuously hanggang ngayon po ongoing po 'yan. So hindi na po natin masyadong pinoproblema ang bird flu, although hindi pa po lahat nababakunahan at meron pong mga farms na pinipili pong huwag magbakuna, no? So meron silang kanya-kanyang mga kadahilanan. So pero generally masasabi natin na mababa na po ang ating challenge sa bird flu. Tama ho ba, Sir Francis, na dahil daw po sa matinding init, mabilis humihinga yung manok, yung panting na tinatawag para palamigin yung kanilang katawan, at yung mabilis na paghinga na yan, nagdudulot po ng respiratory alkalosis. Yun pa nagpapababaho sa antasyon ng calcium ng kanilang dugo na kailangan nila sa pagbuo ng matigas na eggshell. Kaya naging resulta, nagiging manipis daw po yung eggshell, madaling mabasag yung itlog pag ganitong mga panahon. Napaka-technical na po nung tanong na yan, pero pipilitin ko pong sagutin, Tama po kayo, ang ating mga alagang manok ay hindi pinapawisan, no. Yung panting na tinatawag natin ay ito yung paraan nila para palamigin yung kanilang katawan, Siyempre yung panting, ito ay nagre-require ng energy, no, unnecessary energy. So itong panting, itong act of panting ay gumagamit sila ng
kanilang reserve, no? Pwedeng nutritional, yung energy na yan, Energy, no, oo. nadadivert doon sa imbis na mapunta sa itlog, nababawasan. Kasama na rin po siguro yan, yung nabanggit nyo, no? Siyempre, calcium, isa yan sa vitamin, minerals na ano, ng ating mga manok. Hindi lang calcium, no? Lahat na po yan, mayroong epekto, may synergistic effect po yan na nagbibigay po ng resulta na kabawasan sa produksyon, lumiliit ang sizes, at maaari din po na pagnipis ng eggshell quality. Okay. May mga tanong na pumapasok. Okay. Ano daw ang epekto ng El Nino sa timbang at paglaki ng mga bagong sisiw? Yung mga pullets ba tawag doon? Apektado rin ba sila? Tama po. Yung mga sisiw natin, ang tawag po dyan is mga day-old pullets, no? Pullets. Syempre, pagka mas mainit nga, same effect pa rin. Basta ang konsepto po ng sobrang init ay paghina kumain, ano? Tsaka po yung panting, no? Humina, number one, hihina sila kumain. Pangalawa, magpapanting. So yung mahina na sila kumain, tapos mapupunta pa yung kanilang energy sa papalamig ng kanilang katawan, no? Kung ito ay sisiw, imbis na mapunta yung kanilang body reserve and energy para palakihin sa body development, ay mapupunta pa, madadivert dun sa para palamigin yung kanilang mga katawan. So epekto niyan pagka during sa mga panahon nito at meron kayong growing, no, growing na mga manok, medyo mas mabagal. So mababa ang efficiency natin diyan. Nakakakuha po ba ng tulong, ayuda, insurance sa PCIC yung mga naapektuhang negosyo ng itlog? Ito po sir, hindi ko po kabisado, no. Hindi ko po maisasagot to ngayon. Okay. Kaya po, baka panawagan na lang at baka meron kayong gusto magsabihin sa mga naikinig na nasa inyong pagkakataon, Sir Francis. Well, bukod po dito sa ating summer, no, sobrang init, El Nino, syempre ito po karagdagan pang problema natin itong crisis, no, sa Middle East. Hanggang ngayon po ay namomroblema po tayo dito sa crisis na ito. So sabay-sabay po itong sinusolusyonan at ginagawan po ng paraan ng ating mga farm producers. So ang sitwasyon po ng ating mga farmers ngayon ay napakahirap, no. Okay. Imbis na yung normal lang na init o El Nino ang pinoproblema, ay namomroblema rin po tayo sa napakataas na cost of produce because doon sa ating mga imported na mga materyales na ginagamit sa ating mga feeds. Although alam natin na dahan-dahang bumababa yung crudo, pero yung fuel, pero hindi po sapat para ibalik doon sa dati. Sir Francis, tayo po medyo kapusta sa oras, pero salamat po ng marami sa mga input, sa mga paliwanag na kasama namin kayo this morning. Hanggang sa muli po, stay safe, God bless. At sir, balikan mo na yung Zumba at favorite breakfast mo. Maraming salamat. Salamat din po sa pagkakataon. Po, Sir Francis Oyhara, na presidente ng Philippine Ag Board, ating kaugnayan. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.